matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Araw ng Sabado, Pitsa 20 sa buwan ng Desyembre, taon 2025. Isa na namang edisyon ang ating tatalakayin ngayon sa programang E-Karma Health Option. Makakasama natin si Dr. Glenn Soriano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Maabig, masantos, magayagan na kabwasan at balang sinansakay ya pinablin na dumiringal, naimbag na bigat, naimbag ngagsapa, kada kayo amin na po. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, partner Orly, at good morning sa lahat na nakikinig dito, DWIC, at lahat ng nanonood sa ating live streaming dito sa Facebook. Ito na nga, magandang araw na naman ngayon, magandang morning, at ito, sinasalubong lagi tayo ng lamig, ano? So ito, magandang topic na naman natin ngayon, yung isang trigger ng ating sakit na asthma. Itong mga lamig, yung mga taglamig ngayon, ingat ito mga may asthma, kailangan na premedicate at handa na sa mga lamig at susumpungin na kayo ng asthma. Yun na nga sa panahon na ito, maraming sinisipon, maraming nagkakatrangkaso, maraming nilalagnat, at dito nga, kumisan nagkakaroon ka ng sore throat. Siyempre kapag ka nararamdaman mo yan at may asthma ka, mag-trigger yan na sigurado, dahil ito bang lamig ng panahon, Dok, ay talagang mag-trigger ang asthma dito? Yes, isang major trigger factor talaga sa asthma is yung temperature changes, yung abrupt temperature changes, yung sobrang lamig at saka yung sobrang init. So yan nga sinasabi ko. Eto, alam mo dito sa Pilipinas medyo okay pa. Ang pinakamalamig yata natin sa mga bundok katulad ng Baguio, no? Pero take opportunity ko ngayon kasi doon sa Amerika naman ngayon, lalo sa New York, California, ang temperature sobrang lamig talaga. Yung pinakamalamig sa Bagong, mas malamig pa rin sa Amerika. So ito, I take the opportunity do sa aking mga sibling California, San Diego, brother ko Raymond, happy birthday sa inyo ngayon. Uy, happy birthday, pero Raymond. ito na nga, mag-ingat kayo dyan sa lamig. Yung, sa bagay, wala akong sibling na may asthma, pero meron akong sibling na merong, etong pag-uusapan din natin ngayon, yung skin asthma naman. Skin asthma. Kasi may mga pasyente dyan na yung parang sabi nila, lahat ng kapatid ko may asthma. Bakit ako wala? Pero matindi naman yung kati ng katawan ko. Yan ang symptom din ng skin asthma. So yan, dalawang klaseng asthma ang meron. Yung sa respiratory at saka sa skin. Yun. Ay, mga kaibigan natin dyan, tulad ni Sarlo, may problema. Kung tatanungin mo yung asthma ma. Asthma, Ask my may mama. pangatlong type pala. Ask my mama. Yung lagi kang pigil do sa sa mga gagawain mo kasi asthma ma. Ask mama. Okay, sabi ng apo ko nung nag-usap kami via video call, sabi niya -6 sa Canada. Ayun, yung narinig ko nga rin yun. So, the further north you go, kasi alam mo, Amerika, south to north Bandang south, itong lugar ng mga
Southern California, at saka Florida, mga Texas, medyo okay pa yan eh. Pinakamalamig sa Amerika is Chicago. Kasi katabi ng Canada yan eh. Mm. Yan ang Chicago is the northernmost border of the United States, Ay, Chicago. ganun. So tatawid ka lang doon, Canada na eh. Ayun. Oh, yung Canada, yung Chicago nasa parang middle Canada sa mga yung county Manitoba. Ganon yun. Yun Manitoba, yun. oo. Okay. Sa naman sa East Coast naman, north of New York, Buffalo. Doon sa Idaho po. Niagara. North de bandang ko na yun eh. Niagara. Bandang, ano bang tawag na? Toronto. Niagara Falls. Yan, Parang- Toronto na yan. Yan ang east side of Canada. Ang west side of Canada naman, north of Oregon, ay yung Washington State. Ano nandun? Seattle. Seattle, Washington. Ang north of Seattle, Washington is yung popular destination ng Pilipino is Vancouver. Vancouver naman. So ang concentration ng mga Pilipino sa Canada, sa west side is Vancouver, sa east side is Toronto, sa gitna yung area ng Manitoba, ganun yun. So alam mga Pilipino dumarating doon, tinatanong namin kung saan sila, sabi hindi nila alam. Basta nasa Canada kami. Ako, ngayon ko yun lang natutunan sa inyo yan. Yung East Coast, North Coast, South Coast, Oo. ano. Kasi ito, katawa lang, ito meron may kakilala kami na nasa San Diego. Okay, kausap namin na phone. Saan ba kayo, East Coast o West Coast? Sabi, nasa East Coast ako. Saan banda dyan? Sa San Diego. Ay, my God. San Diego kasi is on the West Coast of the United States. Yan yan eh. So, ang kabila, opposite. Alam niyo yung biyahe niyan by plane from California to yung East Coast. 5-6 hours din yan eh. Mahaba. Aeroplano na yun nag-travel kami nung 10 years old lang ako. Nag-travel kami by car from East Coast to West Layo. Coast. Isang linggo namin ginawa yun. Hindi naman yung dire-diretso. Yung every night tulog ka sa motel. Gasoline stations, Oo, ganun. ganun yun. So yung father ko mahilig sa driving. Everyday drive ng Actually, drive. talagang mahabang biyahe mo dyan eh. Well, Pag ano. kasi kung talaga mahilig ka mag-drive, exciting ka, gano'n exciting, marami ka talaga makikita dyan. Yun. So yun ang talagang babalikan ko next week, mamamasyal tayo dyan. From Saskatchewan to Edmonton, mga 12 to 14 hours. Yan. You know, Ang layo. Edmonton is gitna rin ng yung Saskatchewan kasi mga Saskatchewan mountains yan eh. Puro mga para bang sa Amerika naman is yung yung ano bang tawag nito? Yung Colorado. Rocky Mountain Mountains. High. Yun. Ang daming mga mountain range eh. Pero dito sa Pilipinas, ganoon din eh. Yung Sierra Madre. Yun. Meron din sa Amerika yung mga ganoon. Yun. So, yung mga malalamig na party yan. Yes. So, ang pinakamalamig na party dito sa Pilipinas is Baguio City. mga bundok eh. Bundok-bundok. Kasi meron din yung lugar ng Tagaytay. Tagaytay, malamig din malamig dyan. din. Ganon. Sa may Laguna, ganun din. So gusto niyo makatikim ng yung konting yung lamig katulad sa Amerika na mga medyo mainit-init pa sa Amerika. Punta kayo doon sa mga mountainous areas dito sa atin, Baguio, merong Tagaytay, ganoon lang yan. Pero yan, warning ko sa mga asthmatic, magbaon kayo ng gamot. Ang summer nga sa Amerika at Canada, parang Baguio City pa rin. yes, Malamig tama. pa rin. Ganon. So, paano mag-trigger itong lamig sa asma? Well, alam nyo, ang asthma, ang kahit ano man ang trigger factor nyo, kasi marami yan eh. Yung usapan natin kanina, yung lamig, okay? Tapos meron ba yung pollen, okay? Meron pa nga emotional eh. Wala naman physical factor yung trigger na yan eh. Emotional lang eh. Okay. So, first of all, yung physical physical triggers is yung sobrang lamig, sobrang init. Paano natin-trigger ang asthma? Kasi meron tayong temperature sensor sa ating mga nostrils at saka skin na nagdi-detect ng temperature. Ganun yan eh. So, kung mag-inhale ang tao, tapos ang na-inhale mo yung hangin na lamig, magti-trigger na yung reaction ng mucosa. Mucosa is yung pinaka-lining ng mga ilong natin. Ngayon, kung nakasense na sobrang lamig,
magsisecrete yan o mag-activate yan na para bang self-defense mechanisms ng body. Ano ba self-defense mechanisms? Una, yung mga muscles magko-contract. Ganon. No. So, meron tayong muscles sa respiratory tract. Bronchial muscles. Okay? So, ano mangyayari doon? Bronchoconstriction. Okay? So, isa yan. Paninikip. Diba? So, medyo hindi makakadaan ng hangin. Yung pangalawang factor is yung mucosal secretion. Magsisecrete din yan ng konting mucus para malubricate yung membranes. Para kung sakaling meron mga magi-intrude na mga dust, yung mga insect na noon, didikit na lang doon sa mucosal membrane. Kasi malapot didikit doon, Oo. mahirap mong alisin yan. Mahirap. Ngayon, kung nagdikit ang foreign body o yung doon sa mucous membrane na merong sensors din, magti-trigger talaga ng defensive mechanism. So, ang asthma components is bronchoconstriction at saka copious na mucus secretion. Yung combination ng bronchoconstriction at saka yung maraming mucus secretion is barado yung airway. Kung barado yung airway, ayun na, symptoms ng asthma, hirap kang huminga. Ganun yan. So, ang non-asthmatic, yung alam niya talaga meron siyang asthma, meron lagi siyang baon na yung gamot. Ang gamot ng asthma, unang-una is bronchodilator para makontra yung bronchoconstriction. Okay? At saka yung pangalawa, yung importante is yung para mapigilan ang mucus secretion, which is an anti-inflammatory agent. So, dalawa yan. Bronchodilation at saka yung mucolytic ang tawag doon para mawala yung mga mucus. Ganun lang. So, yan nga. So, ingat ang mga asthma sa lamig. Yan. Okay, nakamonitor si Father Padre Pal Dumagas. Sabi niya, geography naman tayo ngayon with Dr. Glenn. Sabi niya. At sinabi niya, pakisabi kay Dr. Glenn, we are missing the snow in New York. Oh yes, well, alam na namin ni Padre Ray na magkasama kami doon sa New York dati. Almost more than 20 years ago. East Coast yun, ano? East Coast yan. Sila nasa New York. Alam niyo, the late Monsignor Aquino, magkakasama kami niyan sa New York. Ganoon, kasi doon ako nagtrabaho. Pero yan nga, totoo yan. You will miss the winters You will miss the snow somewhat. Ganon, somewhat. Kaya sinabi ko. Kasi if you are depende ka sa edad mo If you are in the working class sa New York, ayaw mo yung snow. Bakit? Kasi gigising ka na alas 5 ng umaga, magsushovel ka pa ng snow, tatanggalin mo yung yelo sa windshield na kotse mo, lahat. 2 oras ka maghihirap sa umaga bago ka pumasok. Yun. Kung bata ka pa, naglalaro ka ng snow, habang naghihirap ang magulang sa snow, yung bata nag-i-enjoy din sa naglaro. So, depende sa edad mo, mamimiss mo ang winter, kasama dyan ang snow. Ganon. Yung apo ko nga, saka yung anak ko, kapag kabugan nila, umuusok Oh yes. Bakit? Parang ang gagaling pa sa loob yun? It's simple scientific physical properties yan Doon na lang sa freezer mo, mag-blow ka. Okay? Kasi yung mist na yan is condensation of humid vapor. Okay? If ang breath natin is warm, okay? Na merong konting moisture yan yung breath natin. May kasamang tubig na konti yan Blow ka doon sa malamig na area, sa freezer, makikita mo yan Kasi it's immediate condensation Pag nag-blow ka sa malamig na area na warm ang breath mo, yung konting moisture, lalamig na yan, mag-freeze na yan, magkakaroon ng condensation na konti. Kaya nakikita mo yung puting usok. Condensation ng warm air yun. Warm, moist air is yan. So, yan ang explanation na yun. Kunting science naman din yun. Ngayon, siyempre, kapag ka malamig ang panahon, makakarami ka ng pagkain. Oh, yes. Well, siyempre, yan Kasi yung pagkain, magbibigay rice, carbohydrate is the energy source. Doon nang gagaling ang heat ng katawan sa carbohydrate. Kaya sinasabi nila, in colder temperatures and strenuous exercise,
you need more carbohydrates, okay? Well, wag nyo naman sobrahan ng yung hindi naman kayo aakyat na Mount Everest. Oo. Yung tamang-tama lang. Ang maganda kasi diyan sinasabi nila yung mga athletes at saka yung mga cyclists, yung preparation for an event at saka yung preparation for, sabihin natin, alam mo nang darating ang blizzard, yung make carb loading, carbohydrate loading. Is the night before, kumain ka ng yung in excess of yung dati mong kinakain. Kung kumakain ka ng 1 cup of rice yung every night, didagdagan mo ng 1.5 cups. Huwag naman yung isang palangganang rice na dagdag mo. Siyempre, pangit naman sa yung health yun. So, dagdagan mo ng konti para the following morning, the following day, you have an extra yung amount of energy from the carbohydrates. Ganun yan eh. So, it's an energy source. Ang problema ngayon, tataas naman yung blood sugar mo. Well, yun nga yan eh. Well, pwede na natin i-counter yun. Kasi, if you take an extra amount of carbohydrate which is an energy source and alam mo naman yung following morning merong extraneous activity, yun, masusunog naman din yan eh. So may purpose eh, okay? Pero if you have an extra amount of carbohydrate and then the following day, itutulog mo na lang. Bakit mo pa ginawa yun? Hindi mo naman kailangan. So ang mga taong yung diabetic, yung mga ganon, kain lang ng kain. Diabetic, asthmatic, kailangan kayo maging energetic. There's one yung popular yung saying dito sa atin is yung some people live to eat. But you should eat to live. Baliktarin mo yun. Kumain ka lang ng tamang-tama para mabuhay ka lang, para meron kang konting energy to survive the day. Parang You eat to live. Parang yung sinabi nyo na ang gamot ginagawa mo ng pagkain. Correct. So baliktarin mo, do not live to eat. Ibig sabihin niya, ang ambition mo sa buhay araw-araw is kumain ka na lang kumain. Pero baliktarin mo, you eat to live. Kumain ka ng almusal just to survive the morning. Kumain ka ng tanghalian. Para mabuhay. Para mabuhay ka lang. Kumain ka ng, para mabuhay ka lang. Don't live to eat. Huwag yung gigising ka na umaga, naghahanap ka ng pagkain. Pagkatapos gutom ka na naman, hanap ka ng pagkain. Parang yung sinasabi, you live to eat. Mali yan eh. Yun na, eat your food. Eat your food as your medicine, not the medicine as your food. Kailangan yung parang ulit-ulitin natin ito mga sinasabi natin sa mga tao para papasok din yan eh. Kaya sabihin nila matigas ang ulo. Ganon. Papasok din yan miski pa paano. Kaya meron akong kausap last week eh, yung ano bang tawag niya, bone density. Sabi ko, sila mag-asawa. Ang babae kailangan talaga ng bone density kasi kulang-kulang ang calcium pagdating ng senior ages. Ang lalaki, bihira magbo-bone density. Bakit? Sabi ko, hindi kailangan ng lalaki yung bone density. Matigas ang ulo ng lalaki. Alam mo na, sa ulo pala matigas na. Huwag ka na magpa-bone density. Ito ngayon, kapag busog ka, bakit inaantok ka? Yan, magandang question yan. Okay, ito yung human physiology naman i-apply natin, okay? Bakit kung right after a meal, especially itong yung mga tanghali, gano'n? Because when you eat a meal, okay, kaya sabi ko, God is the best creator eh. He created the human body to perfection eh. When you eat a meal, nandun lahat ng pagkain sa tiyan mo. Okay? And the body automatically activates yung digestive system to absorb the nutrients. Eh. Okay, yung activation of the digestive system is shunting, dinidirekta lahat ng dugo papunta doon sa tiyan para makolekta ang nutrients, ang energy. Okay, so yung dugo mo sa the rest of your body, dito sa kamay mo, doon sa paa mo, sa dulo-dulo, i-concentrate lahat yan sa gitna doon sa lugar ng tiyan, ng dugo, para makolekta ang deposit ng pagkain. Okay, so in saying, di syempre pati sa ulo mo, na-drain ang mga dugo.
ang naiwan lang sa brain mo. Nasa Oo, stomach mo. ang naiwan lang sa brain mo is yung sufficient lang ng blood para ma-maintain mo lang yung consciousness. Pero karamihan yung pooling ng blood nandun sa tiyan mo. Kaya ang feeling mo na right after you eat, within 15 minutes, pagkatapos mo, medyo drowsy ka eh. Parang mabigat. Parang mabigat. Parang gusto mo na matulog. Ngayon, para ka inaantok. Because yung concentration ng blood sa ulo mo is less. Nandun sa stomach oxygen. lahat. Nandun na sa stomach. Physiologically correct yan eh. Ganon. Para tama yung digestion, tama yung absorption ng nutrients eh. Yun ang explanation. Bakit? Kasi in your head, after a meal, there's less concentration of oxygen and blood. Kaya inaantok ka. So, anong proper doon? So, right after eating, give yourself a break. 15 to 30 minutes. Huwag kang kumilos, huwag kang magtrabaho, huwag kang magproblema. Ganon. Kasi, ang purpose nun, yung the siesta, the lunch break, is to allow proper absorption, etc. of the nutrition. Okay? Pansinin nyo, yung mga taong high strung, maraming stress, at saka kakain lang 5 minutes after 15 minutes, wala pa, nagtatrabaho na kaagad. Yan yung mga taong may high blood, may indigestion, hindi nakaka-concentrate, at mahina mag-isip. Ganun. It's all natural. If you follow the natural course of the human body, hindi ka makakasakit eh. Ang problema ng mga tao, yung mga you're not aware of the natural course of the human body. Okay, in saying ba, konektado rin dyan sa yung normal biorhythms of the human body. Ito, sinasabi ko, ito yung mga nagpupuyat. Ito, bakit yung pupuyat ba nakaka-high blood? Hindi, kasi you're ruining the normal circadian rhythms of the human body. Kasi doon sa gabi, tulog, ang katawan, gumagawa siya ng mga, yung melatonin, pampatulog eh. Dapat matulog ka. Pero ito ngayon ang problema sa kinaugalihan ng mga matatanda. Kapag katapos mong kumain, huwag ka munang matulog, mababangungot ka. Yun. Katatapos mo lang kumain, matutulog ka na. Parang mali yung notion eh. Nga. Pero ang importante sa atin, maganda yung mga tanong na yan, para masira natin ang mga myths ng matatanda. Pero ma-explain na natin bakit nagiging totoo yan. Ang totoo niyan is, yun, the explanation ko kanina, kung after a heavy meal, lalo yung mga taba-taba, lechon, etc., ganon, your body needs to digest and needs to metabolize yung pagkain mo. It's going to take at least 30 minutes para magawa yun. Okay? Eh kung pagkatapos mong kumain, naramdaman mo, inaantok ka, hindi pa tapos ang trabaho ng tiyan mo, natulog ka, yun talagang sinasabi nila, babangungutin ka. Well, there is some truth in that. Pero hindi 100% true yan eh. Kasi, well, ang cause ng bangungot mo yun sa pancreas, hindi. Correct. Yung tinatawag nilang bangungot, which is para bang kwento ng mga marites yun talaga, pero with some scientific medical truth. Ang bangungot had been frequently connected with yung hemorrhagic pancreatitis. Ganun yan eh. Kasi nung na-autopsy, hinanap, bakit namatay yan kagabi na natulog? Wala namang foul play, wala namang nakikita. Pero nung autopsy, nakikita may sumabog na artery sa loob ng pancreas at naging exsanguination. Namatay siya dahil sumabog ang artery. Ang tawag nila doon is bangungot. Well, yan ang truth nila eh. Most frequently, ang sudden death after sa gabi, sabihin nila, kumain yan tapos natulog ka agad. Pero nakikita naman sa medical autopsy is hemorrhagic pancreatitis. So, yeah, tinaban nilang yung hindi nakakaintindi ng medical, sabi, bangungot yan. Ito nangyari. Marami akong naging kaibigan na ganyan na namatay. Pagkatapos nilang naginuman, hindi na nagising. Yung pala, pancreatitis ang... Pancreatitis, okay. Well, meron ng mga yung precursing symptoms, signs and symptoms na dapat intindihan ng tao doon sa pancreatitis eh. Ano pong sintomas ng pancreatitis? Laging sumasakit ang tiyan. Pangit ang digestion. Kasi sa pancreas nanggagaling ang may pancreosome, yung digestive enzyme eh. Kung lagi kang yung ano man tawag noon, yung flatulence, lagi kang muutot, pangit ang pagkain mo, nagtatay ka lang, kinakabagan ka, ganon.
Isang sign din yan eh. O kung may konting tumataas ang blood sugar, lahat ng mga nanggagaling sa pancreas, parang pangit ang resulta eh. Nag-i-LBM ka rin ba Oo. doon? Kasi yung pancreatic juices hindi magandang digestion mo. Kaya LBM ka. So yung simple subtle signs and symptoms sa pancreatitis, dapat talaga investigate eh. So isa bang ginagamit para ma-diagnose yun is yung ultrasound. Ultrasound abdominal cavity, including the pancreas. Ang nakikita doon, marami incidentally findings yun eh. Kasi may mga doktor nag-order ng ultrasound, abdominal ultrasound, na nakikita, wala kami ibang nakita, kundi medyo may nakita kami dyan sa pancreas na hindi maganda. Yun ang incidental finding. Pero kung meron kayong symptoms na katulad na sinabi kanina, may problema sa blood sugar, may problema sa digestion, laging bloated, laging yung diarrhea on and off, yan ang mga signs na para meron kang problema sa digestion at baka involve ang pancreas. Check natin yan. Kailangan natin magpa-ultrasound. Parang ano rin dyan sa operation ng police na kung ang ano mo sa search warrant mo is baril, pero incidental dun sa search, nakita nila yung drugs. Parang ganon, no? Kaya, ganon din yun. So, may explanation lahat yan eh. Okay? Ito, one word on yung sinasabi natin, yung ultrasound. Actually, nag-i-evolve talaga ang medicine ngayon. Yung mga doktor ngayon, mapipilitan ngayon na itong mga stethoscope namin na ginagamit pang diagnose malapit na mawala yan kasi gagamitin ng mga doktor ngayon yung portable na ultrasound, dala-dala nila yon. Hindi ka na pupunta sa mga ganun naka-advance ang teknolohiya. So yung imbes na papakinggan ko yung sound ng puso mo, ito kung ano naririnig ko sa stethoscope ko, gagamitin ko na itong ultrasound, nakikita ko na sa cellphone ko kung ano nangyayari sa loob ng katawan mo. Ngayon. Pero iba pa rin yung mga kaya kasi ang mga doktor karamihan hindi ka na chini-check up eh. Tinitignan lang yung resulta ng examination. Correct. Pero sa mga old practitioner, hindi, sabi ko, inaaminin ko, old na rin ako, pero very useful itong stethoscope ko. Kasi simple lang eh. Kung may dala ko stethoscope na on the spot, marami akong kausap na pasyente, marami akong naririnig dyan na dapat talaga ituloy ang investigation. Sabi ko, bakit ganyan itsura mo? Pakinggan ko nga itong puso mo, pakinggan ko nga itong lungs mo, pakinggan ko nga ityan mo. Meron mga sounds. Yung mga bagong doktor ngayon, baka hindi na alam yung mga sounds na yun. Very important sounds yun eh. Yung pagbabago lang tibok ng puso, pagbabago lang paghinga ng tao, yung tunog ng yung aneurysm, gano'n. Naririnig sa stethoscope yan eh. Naririnig talaga. Hindi mo nakikita pero naririnig. Kung sanay ka doktor doon sa tunog na yon, na nakasanayan mo sa practice mo over 10 to 20 years, alam mo na yung tunog na yan. Hindi po nakikita yan. Ibang tunog ito. Kailangan i-x-ray ko muna ito. Ganon. So, miski na wala kang x-ray, nasa tunog pa lang, sasabihin mo sa pasyente, ingatan mo ito. Kasi may pakiramdam ako na delikado. Kaya nga sabi ko, iba na yung doktor ngayon sa tulad ninyo noon kasi tatanungin mo pa yung mga pasyente. Sa mga explanation nila, binabasa mo na kung ano yung sakit nila. Ang advantage namin mga clinician, tawag na clinician, yung doktor na marunong sa mag-diagnose, miski wala yung mga makinang high-tech, ang advantage namin, pwede kami mabuhay, doktor, sa bundok. Bakit? Sa bundok ba mayroon ba x-ray machine? Sa bundok ba may CT scan? Sa bundok ba may MRI? Ang meron ng doktor lang tenga at saka dunong at saka experience. So nasa bundok ako, sa liblib, kaya kita i-diagnose. Kasi itsura mo pa lang, kilala na kita. Kilos mo na lang, alam ko na yung sakit mo. Mga facial expression. Ganyan ang professional clinician na doktor na magaling. Facial expression, body action. So. Kaya nga ang mga doktor na galing Pilipinas, pagdating sa Amerika, magagaling talaga. Umpisa pa lang first year, sila ang inaasahan ng mga amo doon. Ngayon, sa stethoscope na yan, pag ganyan mo sa isang asthmatic, maririnig mo na parang nag-whistle. Yes, pumipito. Yan, diagnostic Bakit sign. ang mga asthmatic ay pag himihingal sila parang nag-whistle? Ay, concept niya lang kwan eh. Ganda nga. Concept, bakit pumipito ang asthmatic? Well, pumipito yan. Kung masyadong barado yung asthmatic, malakas ang pito. Okay?
concept yan ng pito talaga. Alam niyo, yung pito, ginagamit sa mga, yung mga pulis, mga ganon. Dumadaan ang hangin sa masikip na lugar. Ganon. Kaya may pito. Ganon, may sound eh. May sound. Ngayon, ang hangin na ini-inhale at ini-exhale na dumadaan yun sa masikip na lugar. Kaya pumipito ang baga. Ganon yan eh. Kung wala kang ganun masikip na lugar, wala kang marinig na mga pito. Normal breath sound. Ang tawag namin mga ganon sa mga doktor. Papakinggan mo, left and right lang, ganon. Normal breath sounds. Ganon. Okay, kung sa asthmatic, may wheezing. O meron kang marinig na crepitation. Para bang yung crepitation pag meron kang papel, yung ika-clash mo yung papel, gano'n ang crepitus. Kung may pino kang mga plastic, pigain mo yon, maririnig mo parang May crack, parang may crackling cracking, yun ang naririnig ng doktor. Gano'n. Kasi kung may tubig ang baga mo, maririnig mo yung crackling. Pagpasok ng hangin, maririnig mo yung tumuturog yung tubig doon sa loob ng langis. Yun. So, pati sa TV, gano'n din, naririnig namin. Sa sarili mo mismo, kapag may dumadaan na hangin sa tiyan mo, mararamdaman mo Parang, yun. Yung sa tiyan naman, may term naman, borborigmi. parang Kasi yan, isang So bakit pumipito? Ibig sabihin nun, masikip ang daanan ng hangin. Nagko-constrict na yung mga ugat? Hindi, yung bronchos, yung airways, ang tawag doon. Bronchioles, maliit ang pinakamalaking airway is the bronchos. Ang pinakamaliit na airway is the bronchiole. Ganon. So, habang sumisikip yun, pumipito Okay. Okay. Sa akin, kung pito nga, okay po yan, pumipito, may dumadahangin. Kung wala kang marinig na pumipito, it's either dead yun lang, or balado na, wala na makakadaan kasi puno na ng secretion ng asthma. Ganon. So, mas delikado yung dulo-dulo na wala ka lang marinig na pito, pero kasi puro balado na ng secretion. Ganon ang kailangan ng mga asthmatic na mucolytic para matunaw yan ng mga secretions na medyo tumigas na rin. Yun. So, kapag matigas na yung masikip na yung daanan ng hangin, ano maitutulong naman ng ikarma dito, Dok? Yan, well, ang initial ng ginagawa ng ikarma is yung anti-inflammation. Anti-inflammatory property na ikarma, pre-prevent niya yung further secretion ng mucus. Pre-prevent niya yung further exacerbation ng bronchoconstriction. Yung dalawang yan kasi meron tayong tinatawag na yung property ng ikarma na kahit tulad ng parang the same as yung steroid medication na ginagamit sa emergency room. Para may natural steroid property siya. Okay? So, kung lagi kayo umiinom ng ikarma, magde-develop yung natural steroid, yung ingredient sa loob ng katawan para pagdating ng mga symptoms ng asthma, hindi tutuloy yun na serious na complications. Ganon yan. Ayun. Okay, nakikinig ang ating kaibigan si JC Migalion doon sa US. Sabi niya, malamig dito. Ganon din si Noli Corrales dyan sa Daly City, California, USA. Marami na. See you there. Kung meron kayong time, makita-kita tayo. I'll be in San Francisco, Sonora, Daly City area. Nandun ako sa area na time na yun. Second week of January. So, kung aware, meron tayong programa sa January, tawag ng 17. Pwede tayong live on the air from California, January 17. Gawa tayo ng programa with yung mga listeners natin doon sa DWIC. Ingat-ingat lang dahil taglamig ngayon. Dok, ganito kasi doon last week lang talagang tinamaan ako ng matinding sipon at pagubo. Nung heavy cough, nahihilo ako para halos matumba ako. Bakit ganun mahihilo ka kapag inuubo ka? Well, merong yung exertion of yung pressure, pag umiubo ka, excessive coughing o hindi kasi merong ang tawag nito yung simple explanation sa akin which is possible
which is pwede mo rin i-counter debate din yan, pero yung it's similar to the vasovagal maneuver. Pag inuubo ka, you're creating yung increased pressure dito sa loob ng katawan mo. Yung abdominal cavity, thoracic cavity creates yung pressure. Yung pressure na yan is radiated to the head. So pag inubo ka, yung increased pressure sa head mo, yung pinipigilan ng ang pressure. Minsan tumataas ng pressure. Kasi kung may sudden change of pressure in the, yung blood pressure in yung cerebrovascular circulation, meron siguro effect sigurado dun sa yung mga visual kon mo. Yung parang nahihilo ka, everything is affected eh. Pero sandali lang dapat yun eh. Ang danger kasi nun, kung meron ka mga yung conditions na hindi natin nakikita, katulad ng mga aneurysm, yung mga ganon, pwedeng sumabog yon. Okay? So, ang ingat-ingat lang dyan sa yung mga may history ng mga ganon, yung mga matagal ng high blood pressure, tapos uubuhin ka. Kasi ang ano talaga is similar to yung mga incidents na high incidents ng heart attack at saka yung stroke doon sa first hour of the morning of Monday. Kasi galing ka sa tulog eh. Ganon. So normal ang blood pressure mo. Tapos pagdating sa banyo, magi-strain ka na magdudumi ka. Biglang tataas ang blood pressure mo. So yung delikadong lugar, yung mga aneurysm, yung mga heart na biglang mababara yon. So ang initial symptom niyan ng mga ganon is yung para bang bigla kang magba-blackout. Para akala mo himatayin ka. Pwede kang mahilo kasi it's a sudden change of blood pressure and yung dun sa area na yun. Sa brain, nahihilo ka o biglang parang didilim ang paningin mo. Sudden change of yung blood pressure. Ganun yun. So kadalasan, kaya pala yung mga naaatake ay early morning. Yan yung very frequent yan. Very frequent na history ng heart attack at saka stroke early Monday morning. Kasi yung Sunday pahinga, relax. Sunday night baka may heavy meal pa. Natulog ka. Relax ka. Pero meron ka palang aneurysm na hindi mo alam. Meron ka palang yung baradong ugat sa puso mo na hindi mo alam. Pero Monday morning, kailangan magbawas ka. O kung medyo may edad ka, hindi ka nag-exercise, mag-exert ka, yung extra effort to yung magbawas ka, yun. Marami yan. Monday morning syndrome ang tawag doon. So imagine mo yung asthma na nagsisikip yung daanan ng hangin sa kanya. Siyempre pagka nabuwilo yan, di may posibilidad na cardiac arrest. Very good connection din yun. Ganon. Okay? Merong kasong ganon sa emergency room. Dumating, asthmatic, namatay. Okay? Ako, sabihin ko sa inyo, kung may asthma ka, hindi ka dapat mamatay sa emergency room. Kasi kung early enough, dumating ka sa emergency room, immediate yan, oxygen, steroid, bronchodilator, lahat yun, immediate yun. Within the first 15 to 30 minutes, meron na yun kaagad. Tapos sabihin mo, ginawa na lahat yan namatay pasyente. Wala na mamatay sa asthma. Pero kung on autopsy, sabihin, yan pala inatake, meron na palang heart condition bago siya inasma. Because of the strenuous ng activity niya, hindi nakakuha ng sapat na blood and oxygen doon sa heart niya, na heart attack. Same, doon sa ulo. Meron pala siyang aneurysm sa brain. Bigla siyang na-asthma, na-attack, nag-exert yung effort niya, sumabog yung aneurysm sa ulo niya, stroke, namatay. So yun explanation ng namatay because of asthma. Okay? Well, pwede natin sabihin, doon sa death certificate Secondary. Yun ang mga death due to cardiac arrest. Secondary to asthma or ganun mga yan. So hindi dapat ipag walang bahala itong asthma na ito. Hindi dapat na i-ignore yan. Dapat talaga kung may asthma. If you're a new asthmatic, dapat na meron bang instruction, education about the management of asthma sa mga new asthmatics. Sa mga dating asthmatic, dapat sanay ka na sa management na sarili mo. Katulad ng diabetes. Sa diabetes may education yan. Sa asthma may education yan. Lagi ka may baon na gamot.
Okay? At saka alam mo kung anong symptoms mo. Alam mo kung anong bawal sa'yo. Alam mo kung hindi ka dapat lumusob sa sobrang lamig. Hindi ka dapat lumusob sa sobrang init, sa asthma. At yung lagi ko sinasabi, alaki ng tulong nito, inom lagi kayo ng mga katulad ng Ikarma na magandang prevention sa asthma, lalo sa itong mga panahon ng lamig. Oh, yan. May tanong dito, ano naman daw po ang sintomas ng fatty liver? At ano ang parang kababagsakan nito, fatty liver? Yun ang question naman dyan. Aside from yung topic natin, yung fatty liver, there are no specific signs and symptoms of fatty liver. Okay? Marami namang degrees of fatty liver. Okay? The truth is, ako, yung experience ko, having seen over 1 million of yung x-rays and yung CT, etc. of fatty liver, wala pa ako nakukonect doon sa immediate sickness ng mga pasyente. So, hindi mo mararamdaman sa pananakit ng tiyan ng mga yan? Not really, kasi wala namang binibigay na symptom ang fatty liver eh. Yung miski ng high degree of fatty liver, hindi mo mararamdaman yan eh. Mararamdaman mo yung sa fatty liver is yung result of the fatty liver. Ang result ng fatty liver is yung compromised function of the liver. Ano yung compromised function of the liver? Tataas yung triglycerides mo, tataas yung cholesterol mo, tataas yung LDL mo, SGPT. tataas yung mga enzyme, SGOT, tataas. Okay. So, hindi yan nararamdaman because of the fatty liver. Nararamdaman because those are damages to the liver na in the face of meron kang fatty liver na hindi mo naman talaga inalagaan yung liver mo. Ganun yan eh. Okay. So, para bang the ugly truth ang tinasabi nila, the ugly truth of a fatty liver is sa dami ko nang ginawang blood test sa'yo, sa dami ko nang ginawang x-ray, CT, MRI, etc., wala akong nakitang problema. Fatty liver ang nakita mo. So ngayon, natakot ang mga tao sa fatty liver. Oh, mamamatay na ako, may fatty liver ako. Sabi So, itong mga diabetic, ito talagang vulnerable yan sa fatty liver na yan. Yeah, well, yung diabetic is yung pangit ang metabolism ng sugar eh. Mataas ang ano. Sisisihin natin na naman ang liver. Kasi kung pangit ang function ng liver mo, pangit ang metabolism ng blood sugar mo, then mag-metabolize na, hindi niya metabolize, ini-store niya doon sa liver as fat. Kaya nagiging fatty liver yung diabetic. Ganun yun. Pero kung maganda yung management mo ng blood sugar mo, hindi ka magkakaroon ng severe case of fatty liver. Which, hindi ka rin mamamatay sa fatty liver. Paano kung mataas ang triglycerides mo, mataas ang cholesterol mo, babagsak din ba yan sa fatty liver na tinatawag natin? The chicken or the egg? What comes first, the fatty liver or the yung high lipid profile? Well, sa akin, it's the high lipid profile begets the fatty liver. Ganun yan eh. Kasi kung hindi ka disiplinado, kung hindi ka maalaga sa liver mo, darating ka rin doon sa fatty liver. So, yun. Wala naman talaga nagde-develop ng severe fatty liver na magandang diet, na magandang exercise, na puro ang stress. At saka laging umiinom ng, for 20 years na uminom ka ng Ikarma. Okay. Oh, father ko, almost 20 years na umiinom ng Ikarma. Yung at the age of 98, ang lipid profile niya is like a teenager eh. Parang ganun eh. Sabi ko, mainom din yon, mahilig sa lechon. Sabi ko, gagamitin ko ito. Sabihin niyo talaga, uminom kayo everyday ng Ikarma kung gusto niyo maprotektahan ang liver niyo. Ang dami naman kanya yung mga yung Love My Liver na preparation, ang dami. Liver lover. Ang dami niyan. Okay. Pero kung if you spend 5 to 10 years thinking about, pinag-iisipan mo kung inom ka hindi, ay wag na lang. Sabi ko, umpisahan mo na. Mayroong ginawang pag-aaral, pagsusuri dyan sa Korea, noong 2015, study by Cha sa Yonsei University. Ano po ang nakita sa Ikarma, Doc? Ito ay si Cha and colleagues. So, university study to mga researchers eh. Ang nakita talaga nila ng yung extract ng Pterocarpus wildows. Ito yung scientific name ng Nara tree. Nara extract. Nakita nila doon na yung mga laboratory subjects kung saan nila in-experiment itong Nara extract nito,
na ang common sa lahat ng mga established is yung suppression ng mast cell. Yung mast cell, yan ang gumagawa ng histamine na nagkikreate ng symptoms ng asthma. Okay? So, in saying, if you can reduce the producer ng histamine, you can reduce the symptoms of asthma. Ganon. So, the only current medication na ginagamit ng mga doktor ngayon sa emergency room, etc., to decrease the histamines, yung production ng mga, yung kuwan ng asthma, is a steroid. Ganon. So, dito sa research nito, na-prove nila na if you have ingest a continuous amount of yung NARA extract, you feed your body with natural steroids, katulad ng mga chemical steroids, that will continuously yung reduce the histamines produced by the mast cells, and therefore, palamang mas madali i-control ang asthma. Yun ang nangyayari niyan. So, yung mga nagawa din natin dito to prove that yung finding, na gumawa tayo ng challenge sa mga asthmatic. Pinainom natin, chinek muna natin yung kanilang peak flow, yung measurement. Yes. Ang peak flow nila dito na dumating, asthmatic talaga, was below normal. So binigyan natin sila ng ikarma Yes. for 2 weeks. Off the top of my head, naisip ko, more than 80%, baka 90% na mga uminom ng asthma, bumalik dito, magaling na. Nagbigay pa nga ng kanilang testimonya. Yan, sinasabi na. Ito sa mga uminom ng ikarma, naramdaman nila within a 2-week period na parang alleviate ang kanilang mga asthma. Yung mga dati naglalakad na yung umaakit dito sa 4th floor, nagpapahinga pa sa 2nd floor bago tumuloy ng 4th floor. Yung dati lang ginawa, after 2 weeks, dire-diretso sila umakyat. Yung dati nagbibisikleta, hindi nagbisikleta, ngayon nagbibisikleta uli. Parang hindi napapagod. Yung mga dati naglalakad na tumigil naglalakad uli ng ganun. Ayun, naka-monitor na naman si Jerry Lamsa. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko, eto, very significant. Alam niyo, kailangan talaga yung clinical trial na documented. No? Magastos yan eh. Pero dito pa lang sa ginagawa ko, sabi ko, na-prove ko na sa sarili ko na very effective itong ikarma in maintaining yung mga asthmatic patients and diabetic patients and hypertensive patients at yung mga arthritis. Sabi ko, hands down na ako. Sabi ko, ako itatranslate. Naniniwala talaga ako dito sa ikarma. Si Julian Huson nagtatanong kung kasi sabi niya, ano ang gamot sa hindi makatulog? Ang gamot na hindi makatulog, lokohan ko lagi ito, magbayad na kayo ng utang. Hindi, actually, nakakatulong ba yung ikarma sa taong hindi makatulog, may insomnia? Yes. Flat out, ang sagot ko yes. Because of yung feedback ko from a large number of yung consumers na ikarma, ang sinasabi niya sa akin after at least 1 month of consumption, sabi, Doc, Sarap ng tulog. sarap ng tulog ko. Ever since I started na taking ikarma, dire-diretso yung tulog ko at least 6 hours eh. Yung dati-dati, putol-putol, 3 hours, 2 hours, ganun. Ngayon talaga, tulog ako ng gabi, dire-diretso ako 6 hours. Ganun, tulog. Sabi ko, okay na yun sa mga senior. Pag 50, 60 above, tapos 6 hours, okay na yun eh. Huwag kang umasa ng 8 hours eh. Baby lang yun. Ganun. So, meron nagreklamo sa akin, Dok, nagigising pa rin ako ng alas 3 na umaga eh. Ano oras ka ba natutulog? Alas 9. 6 hours na yun. Pag-gising mo, magtrabaho ka na. Hindi, talaga, actually, normal yan. Nagigising ka, iihi ka, tapos balik ka uli. Yeah. Kung minsan nga, nalimpungatan ka na eh. Hindi mo na alam, ano ka na. Well, yung isa pang nakikita, very common denominator ito. Kaya ang sagot ko kanina, yung magbayad ka ng utang, is a Para very hindi mo na iniisip. it's a very prominent na evidence na yung sleep disorders is more of a psychosomatic situation. Sa kakaisip mo ng lahat ng bagay sa mundo, hindi ka talaga nakakatulog eh. It's ang primary ito. Ikaw, para bang meron ka ng iniindang na sakit dito sa likod mo, na o sa tiyan mo, sabi ko, may cancer na ako, mamamatay na ako bukas. Hindi ka talaga makakatulog eh. Hanggat wala nagsabi sa'yo na wala kang sakit, hindi ka talaga makakatulog.
Pero kung sabihin ko sa iyo na diagnose kita, ay wala yan, sarap ng tulog mo na kinabukasan. Yun lang, i-relieve ko lang yung psychosomatic condition mo na hindi nagpapatulog sa iyo. Kaya sabi ko, kung malaki utang mo, hindi mo bayaran mo na para abselto ka na makakatulog ka. At saka mag-ikarma ka na after. Mag-ikarma ka pa, yun. Ayun. Happy birthday kay Rosmi Roming Divinesia at kay Elsie Castro Segundo. Ayan, nakikinig si Armando Segundo, Ferdinand Lopez, si Jerry Lamsin, ikarma user, si Julie Huson, subukan mo ang ikarma. Julie, makakatulog ka na yan. Si Napoleon Ko, si Rafael Acosta Mangalyag Jr., si Manong Ben Hobillanos, si Cecilia Morante, si Sarlo Gonzales, si Yung Regidor, at yung mga ibang texters natin. Huwag kalimutan mag-ikarma at yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sasakyan. I-karmatize mo na yan. Wala namang mawawala sa inyo, lalakas pa ang katawan ninyo. So kasama natin sa technical side, si Ka Edwin Inong, si Dr. Glenn Soriano. Pwede nyo siyang tawagan sa 0916-672-6056, 0919-991-7986. Kung busy siya ay magre-return call po yan. Ako po ang inyong kaibigan, si Orly Navarro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw